Gusto pong magtanong, sino po ang mga tapos nang mag-birthday? Yung mga tapos na mag-birthday for this year. For this year. Sa mga nag-birthday na ho, congratulations. Buti nakapag-birthday pa kayo. Ako po ay sa Wednesday pa ang aking birthday. And hindi pa kami sure. Sino yung mga magbe-birthday pa lang? Yung mga magbe-birthday pa lang this year, ayan, galingan natin ha. Mag-behave tayo, magdasal tayo mabuti. Kasi we are not yet sure. Alam niyo, puwera biro, because of the things happening now around us. Just this morning, and today we do not know ano na naman ang mangyayaring kakaiba. Ano na namang takot ang mararamdaman natin. Kaya hindi natin masasabi ngayon ang unong usap-usapan. Kanya-kanya na namang haka-haka. Kanya-kanya na namang katalinuhan. Ito kaya ay yung nasusulat sa ganito? Ito kaya ay dahil sa ganito? Ang talino na naman ng tao. Ito ba'y Father signs na? Ito ba'y tanda na talagang malapit na? Parang nung pandemic time. Sabi nung aking mga parishioners, nung nagkaroon ng pandemya na hindi natin maintindihan, takot na takot tayo. Ano ang sabi nila, Father? Hindi ba ito ay sign na? Ito ba'y nasa Book of Revelation? Hindi ba dahil matatapos na ang mundo? Dahil pinaparusahan na ng Diyos ang tao? Gugunawin na ba ang mundo? Sabi ko, ako hindi pa, hindi ko lang alam ikaw. But remember the beautiful reminder of the late Pope Francis? Sa simula ng pandemic time, anong sabi niya? This pandemic is not the judgment of God, but for us to judge which is essential and not. Sa mga ganitong pagkakataon, una, huwag mong tinatakot kagad ang sarili mo. At huwag ka nang mandamay pa ng ibang tao. Tatakutin mo pa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Of course, today is October 13. For us Catholics, lovers, children of Mama Mary, this is a very important day. We have here the beautiful image of Our Lady. The month of the Holy Rosary is October. And October 13 today, we commemorate the last apparition of Our Lady of Fatima. In 1917, from May to October, 6 months, Our Lady appeared in Fatima in Portugal sa 3 bata, Lucia, Jacinta, Francisco. Ito yung 6 na buwan ng pagpapakita ng mahal na ina. At sa unang buwan, May 13, 1917, ano ang kanyang unang imbitasyon? Ano ang unang mensahe ng mahal na ina? Pray the rosary for the war to end and for peace to reign again. Pray the rosary. Sino po dito, be honest, ang nagdadasal pa rin ng rosary? Taas nga po ang kamay ng mga nagro-rosaryo pa. Di ba ho? Talagang naging honest naman kayo. Parang wala pa yatang 10 yung tumaas ng kamay. You pray the rosary. Baka sabihin ninyo, hindi naman tayo sumasamba kay Mama Mary. Mary gave us the rosary not to worship her. We do not worship Mama Mary. Dahil ang worship is only for God alone. Ang pagsamba ay para sa Diyos lamang. Binigay ni Maria ang Santo Rosario dahil ito ang daan patungo sa kaligtasan ng tao. The Rosary is all about the mysteries of the life of Christ. Kaya when Mary gave us the Rosary, she is actually giving us her Son, Jesus. Kaya sa lahat ng pagpapakita ni Maria, anong mensahe? Repent and pray the Rosary. And Saint Padre Pio, a famous saint in the modern time, said, one does not win the battle without prayer. One does not win the battle without prayer. Walang laban na maipagtatagumpay ang taong hindi nagdadasal. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay everyday.
Yang mga kasama natin, yung mga katabi mo, nasa harap at likod mo, lahat yan may pinaglalabanan everyday, kaya wag mo nang dagdagan ang pinaglalabanan. Ano ba mga pinaglalabanan natin? Hindi lang gutom, antok, hindi lang yan. Minsan pinaglalabanan na nga niya yung katakawan, alok ka pa ng alok. Pinaglalabanan na nga niya yung katamaran, yaya ka pa ng yaya. Marami tayong pinaglalabanan sa buhay. Temptations, anger, selfishness, pride, lies. All of these things, every day, struggle natin yan. Pinaglalabanan. At ano ang sabi ni Maria? You pray daily. Because that is the most powerful weapon against all kinds of fight and battle in life. Prayer. More prayer, more power. No prayer, no power. And when we hold the rosary, we are holding the most powerful weapon, and that is Christ. Magdasal tayo. Kaya nga, yung ebanghelyo natin ngayon, ano ang sabi? Bakit ba kayo hingi-hingi ng sign? Anong sign ang hinihingi ninyo? Wag lang natin tignan itong mga paglindol na ito, itong pagbaha na ito. Ito ba ay sign na? Alam nyo, bago pa lumindol, bago pa bumaha at magkaroon ng mga delubyo, ng mga trahedya, kalamidad, araw-araw meron ng signs. And you can be a sign in this world. Kung paano mo ginagamit ang buhay na ipinagkakatiwala pa sa iyo. Kaya nga yung aking sinabi kanina, we can never tell. Until when? Until where? Ang aabutin ng buhay nating ito. Sa mga bata-bata pa, huwag niyo sabihing, bata pa ako, matagal pa ako. Are you sure? With the kind of lifestyle that you have, with the attitude that you have, baka hindi natin abutin ni 50, ni 40. So anong sign ang ipinapakita sa atin ng bawat isa? Yung marami ng pag-aaway-away, pagtatalo-talo, marami ng nagdadayaan, marami ng naglalamangan, marami ng nagsasakitan. Anong sign ang ipinapakita natin? Hindi lang ng lindol, ng baha, tayo mismo ay sign. Kaya anong sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? What sign are you asking? Dumating na si Jonah. And he is a sign. And there is the greater sign that the Son of God, ang Panginoon ay dumating na. Hindi para hatulan tayo. Dumating si Kristo bilang pag-asa ng bawat tao. We always hear this. Every morning is a new blessing. Every morning is a new beginning. And please, makinig ho kayo. Please, let us at least try every day to become a sign of hope to one another. Huwag kang matakot at madamot na ipagamit mo sa Diyos ang buhay na merong ka pa. Na sana tuwing magigising tayo sa umaga, alam nyo, ang ganda ho ng first reading kahapon kung nagsimba tayo. Si Naaman. Remember Naaman? Yung ketongi na pinagaling ng Diyos? At nung siya'y pinagaling ng Diyos sa kanyang sakit, anong sabi ni Naaman? Therefore, wala na akong ibang Panginoon pang sasambahin. Wala na akong ibang Panginoon pang hahanapin, kundi ikaw lamang. Sapagkat napatunayan na ni Naaman na ikaw nga ang tunay na tagapagligtas. So wag natin ipagamit kung kani-kanino lang at kung saan-saan lang ang buhay na meron pa tayo. Allow God to use you to become every day a sign of hope to each other. A sign of hope to the weak, to the lonely, to the afraid.
Be a sign of hope every day. And that is also our way of thanking the Lord. Every day. Yesterday's readings are all about gratitude. Sabi doon sa gospel kahapon, doon sa 10 ketongin na pinagaling sa gospel, anong kinagulat ni Kristo? Doon sa 10 pinagaling, yung isa lang ang bumalik, foreigner pa. Hindi pa taga doon. So nang sabi ng Panginoon, hindi ba 10 kayong pinagaling ko? Gratitude will always be the best attitude. Alam nyo, ang Diyos hindi nanunumbat. Hindi nanunumbat ang Diyos, pero inaasahan ka ng Diyos. Wala namang ibang hiningi ang Diyos, di ba? Pagkatapos niyang pagalingin yung 10, hindi siya nanghingi ng palakpakan, ng sigawan, ng anumang alay. Isa lang ang hiningi niya. Thank you lang. Yun man lang, hindi niyo nagawa. Gratitude is also the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. Kadalasan, mga kapatid, paghanga ang ibinibigay ng isip. Pero pagkilala ang ibinibigay ng puso. Gratitude is the memory of the heart. The best way to be grateful is to be generous. Kaya pag gumagawa tayo ng mabuti, pag tumutulong tayo, pag nagbibigay tayo, hindi dahil sobra-sobra ka na. Hindi dahil maginhawa ka na. Because sometimes the poor people are the generous people. Kaya ka nagbibigay, kaya ka tumutulong, isa lang. Dahil nagpapasalamat ka lang. And that is the best way to thank God for giving us every single new day. Not only because nakapag-birthday tayo. Not only because nakapag-anniversary tayo. But because nandito pa rin tayo. As we continue this new day and this new week, let us always have a grateful heart. Having a grateful heart is also a sign of being blessed, of being at peace. We ask our Blessed Mother to pray for us and to teach us to pray, because prayer is the real source of peace in our life, in our family, in our country. We count our blessings every day. And please, when you count your blessings, you always count yourself in. Biyaya ka rin. Ipinagpapasalamat ka rin. Be a source and a sign of hope every day. Amen. We all stand and receive the blessing, receive the prayer of blessing of peace for you, your family, and for your community. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for all the blessings. Look upon us with grateful hearts. We thank you and we worship you, Lord God, for being so patient, merciful, and loving to us. Thank you for your Son, Jesus, our peace, our salvation. Lord, bless my brothers and sisters here present. Also, those who are joining us online. Bless them and their families with good health in mind, body, and spirit. Always protect them from all kinds of evil and illness. Grant them the graces they need every day, that they may continue to love you and serve you. Forgive us, Lord, from all our shortcomings, imperfections. Remove
any kind of anger, hatred, jealousy, pride in our hearts, in our families, in our community. Reward them, Lord, for all their goodness, good deeds, and sacrifices. Mama Mary, continue to pray for us and continue to pray with us. And Lord, bless them, guide them, protect them. All this we ask through Christ our Lord. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.